Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, Aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 8. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin, higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. The potential of the child of God. Dapat malaman po natin bilang mga anak ng Diyos yung potential natin. Ano po? At mahalagang maunawaan din natin kung ano yung naganap sa atin nung tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yung po yung sinasabi sa John chapter 1 verse 12. Ang sabi diyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So hindi pala automatic yung pagiging anak ng Diyos. Ano po? Nangyayari lamang ito doon sa mga taong tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tayo daw po'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At sa 1 Peter chapter 1 verses 23 hanggang 24, ang sabi po diyan, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. So nangyari po yung ating kapanganakang espiritual nung tayo po'y nakinig at sumampalataya sa ipinangaral na salita ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po sa Biblia, ang pinahalagahan po yung salitang born again, yung pagiging anak ng Diyos natin sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya madalas yung makikita po yung salitang born again, save, ano po. Kasi ito po yung greatest miracle na tinanggap po natin sa ating buhay. Ano po yung miracle of new birth. Ang sabi ng John chapter 3, verse 3, you must be born again. Yesterday, binanggit ko sa inyo yung Ephesians chapter 2, verse 5. Ang sabi ng Biblia, we were raised with Christ. Ang tinutukoy po doon ay yung kapanganakan nating muli. At ang 2 Corinthians chapter 5, verse 17, nagsasabi na tayo po isa ng brand new person. Ibig sabihin, yung ating lumang pagkatao ay wala na. Tayo'y bagong nilalang kay Kristo Jesus. Tayo'y napatawad, ibinilang na matuwid, at tayo'y ibinukod na ng Diyos. Tayo po ay righteous na sa paningin ng Diyos, hindi dahil sa sarili nating kabutihan o katuwiran, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus, tayo napatawad, nalinis, at napawalang sala. So bakit kailangan gawin ng Diyos ito sa atin? Unang-unang kadahilanan po to impart His life, His nature to us. Ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 9, nananatili sa atin ang buhay na galing sa Diyos. So ano po ba yung buhay na yan? Yan po yung tinutukoy ng Biblia ng buhay na walang hanggan sa John chapter 3 verse 16. Pero maraming nag-aakala na sa kabilang buhay pa natin mararanasan yan. Hindi po. Maging sa buhay natin ngayon, taglay-taglay na natin yung buhay na nanggaling sa Diyos. Kasi nung tayo po'y nagkasala, sabi ng Biblia sa pag-aaral natin yesterday, tayo'y patay dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ngayon ay muling binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ngayon, pangalawang kadahilanan ay nais ng Diyos na tayo po ay puspusin ng kanyang pag-ibig. So, tayo po yung object of His love. Ano po, sabi sa 1 John chapter 3 verse 1, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. So, dito pinagdidiinan ni Apostle John yung katotohanan na dakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At nais niyang mapuno tayo, mapuspos ng kanyang pag-ibig dahil katulad ng isang ama, gusto niyang ipadama yung pag-ibig niya sa kanyang mga anak. At yan ang katotohanan. Ano po? So napakagandang katotohanan po noon. Dati nag-aalinlangan tayo kung mahal ba tayo ng Diyos. Pero sa Biblia po pala malinaw na tayong mga anak ng Diyos ay mahal ng ating Ama na nasa langit. Pangatlo po, nais niyang ma-accomplish yung purpose niya sa ating buhay. Ano po? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noon
una pa man. So dati wala tayong purpose sa buhay. Hindi natin alam kung ano yung dahilan bakit naririto tayo sa mundong ito. Pero ngayong tayo mga anak na ng Diyos, meron palang purpose ang ating buhay. Tayo pala'y gagamitin ng Diyos upang tayo po ay maging kabahagi ng kanyang paghahari dito sa lupa. At ang sabi rito, iukol natin yung ating buhay sa paggawa ng mabuti. So, pang-apat po, gusto tayong i-restore ng Lord sa ating original condition. Kasi ang tao po talaga, created in the image and likeness of God. Kaya sabi sa Ephesians chapter 4, verse 24, at dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So yun po tayo, no po? Nais ibalik ng Diyos sa atin yung nawalang kalagayan natin nang ang tao ay nagkasala. Ano po? Ngayon mararanasan nating muli sa buhay natin yung panibagong pagkatao na nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kasi yun naman tayo We were created in the image and likeness of God. Kaya nagsimula na yung restoration na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang kailangan lamang ay alamin natin. Maraming Christians kasi hindi nila alam na sila yung mga anak ng Diyos Akala nila nag-join sila ng religion. Akala nila sumapi lang sila sa organisasyon. Hindi po yun ang emphasis ng Biblia. Ang emphasis po ng Biblia ay yung pagiging anak ng Diyos through born-again experience. Pangalawa, sanayin natin, i-train natin yung ating sarili. Sa bagong pagkatao na meron tayo. Yung iba hindi nila sinasanay yung sarili nila sa panibagong pagkatao. Mas gusto nilang mamuhay doon sa kanilang lumang pagkatao. Sanayin na po natin ang ating sarili. Pangatlo po, ipagamit natin ang buhay natin sa Diyos. Dati walang purpose ang ating buhay, pero ngayon, gagamitin ka na ng Lord. Dahil yan ang dahilan, kaya Kanya binigyan ng panibagong pagkatao. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa miracle of new birth. At sa pamamagitan ng born-again experience, kami naging mga anak ng Diyos at nakikita namin yung napakalaking potential namin ngayon sa buhay na ito. Nakita namin yung dahilan kung bakit mo kami niligtas, pinawalang sala, at binigyan ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, at mahal mo kami at nais mong iparana sa amin ang iyong pag-ibig tulad ng isang ama na gagalak ka na kaming iyong mga anak ay namumuhay according doon po sa potential na meron kami. Salamat, Panginoon, purihin ka. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.